Kaugnay pa rin ang umunoy destabilization plot laban kay Pangulong Marcos, bahagi rin daw niya ng gumugulo ngayong imbestigasyon ng komite ni Senator De La Rosa tungkol sa umunoy pagkakasangkot sa droga noon pang 2012 ni Marcos at Maricel Soriano. Ang paalala naman ni Senate President Mig Zubiri, huwag gawing political circus sa mga pagdinig. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Mainit ngayong iniuugnay sina Pangulong Bongbong Marcos at Diamond Star Maricel Soriano na nagdodroga raw noon sa isang condo unit sa Makati City ayon sa isang informant. Lumutang yan dahil sa viral na PIDEA leaks o yung dokumento kung saang nakasulat ang pangalan ng dalawa para sa plinanong drug surveillance operations noon pang 2012. Ang nag-iimbestiga niya ay ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kanina, humarap sa pagdinig si Soriano at itinanggi niya ang PIDEA leaks. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Gayunman, inamin ni Soriano na siya nga ang may-ari ng condo unit na binalak daw i-monitor ng PIDEA noong 2012. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng unit Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yon? Opo. Yung Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Bukod sa aktres, dumalo rin sa pagdinig ng Senado ang pinatalsik na PIDEA agent na si Jonathan Morales. Siya ang nakapirma sa viral na dokumento. Pero nang tanungin kung sino ang kanyang informant, ang sagot niya, hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng makawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Mismong ang PIDEA, itinanggi na may ganitong dokumento. Wala raw tinurnover na ganyan si Morales. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Pero si De La Rosa, kumbinsidong authentic ang dokumento, kaya magsasagawa raw ulit ng pagdinig sa May 13. Pinanood ni Senate President Mig Zubiri ang pagdinig ng komite ni De La Rosa. Napansin niyang nakabase lang daw sa isang taong ang aligasyon at yung taong yun pa ay nakabase rin sa hearsay o sabi-sabi. Babala niya sa mga kapwa senador, is let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. This goes for every committee hearing, ha? Hindi lamang ito. Alam ko magkakaroon committee hearing dito sa gentleman's agreement. Ganun din. Ayon naman kay dating Senador Antonio Trillanes, bahagi ng planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos ang PIDEA leaks dahil kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte si De La Rosa. Buwalta naman ang kasalukuyang senador. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang malang kahit kunting nihaw-niho para sa kaso na ito, para sa investigasyon na ito. Wala. Cross my heart, hope to die. Tamaan ako ng kidlat ngayon kung ako'y tinawagan ni President Duterte. Kahapon naman, natanong din si Pangulong Marcos tungkol sa PIDEA leaks. Tinawanan niya lang ito, sabay walkout. Parang binabanggit po nila na parang you're involved sa drugs, something. Kami ni... Opo, noong 2012 daw po, Mr. President. O, yan na. Contrive yun, contrive. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.